May mga huling salita po ang nakakapag-transform. Ano po, yung nakakapagpabago. Katulad halimbawa po nung last words ni Jose Rizal, kung natatandaan nyo, nang sulat niya po yung Mi Ultimo Adios. Ito po yung dahilan kung bakit nag-aklas ang mga Pilipino nung panahon ng mga Kastila eh. Kaya nagkaroon po tayo ng kalayaan. At ang last words naman po ng isang mamamatay para sa kanyang pamilya ay napakahalaga rin at mahirap pong makalimutan yan. At syempre, yung last words po ng isang tatay o kaya isang nanay na mag-a-abroad, last words niya para sa kanyang asawa at mga anak. And of course, ang last words po ni Jesus sa kanya pong mga disipulo bago po siya umakyat sa langit. So hayaan niyo pong basahin natin ang atin pong teksto mula po sa aklat po ng Matthew chapter 28 verses 19 and 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Ito po ang last recorded words ni Jesus bago po siya umakyat sa langit. Ang last words po na ito ay hindi po suggestion. Ang mga ito po ay marching orders from a risen king sa kanya pong mga disciples. So ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayong gabi ay the sent out ones. Kung sinasabi mong sumusunod ka kay Jesus, ang talatang ito ay tumutukoy sa iyong buhay. Kung sinasabi mong kilala mo si Jesus, ang talatang ito ay nagbibigay ng iyong purpose sa buhay. At kung hindi mo pa siya ganap na kilala, ang talatang ito ay nagpapakita ng puso ni Jesus na nagsusugo sa kanyang mga disciples upang hanapin ang mga naliligaw at mga nawawala. Mababasa po natin sa Book of Matthew chapter 28 ang isa sa greatest events in human history, ang muli pong pagkabuhay ni Jesus o yung kanya pong resurrection. Walang laman ang libingan, natalo po ang kamatayan, nagapi ang kasalanan. Isinugo po ni Jesus ang kanyang mga disciples hindi bilang mga pulubi na umaasang makikinig ang buong mundo, kundi bilang kanyang mga ambassadors. Ang pagiging alagad po ni Kristo ay isang aktibong paniniwala at pagsunod po kay Jesus. Now let's go to point number 1, the authority of the one we follow. Idineklara po ni Jesus sa Matthew 28:18, I have been given all authority in heaven and on earth. Ang mga salita pong all authority ay galing po sa Greek word na exousia, na ang ibig sabihin ay delegated right, sovereign power, rightful rule. Hindi po ito hiram na kapangyarihan. Hindi po ito pansamantalang kapangyarihan. This is actually absolute authority, ganap po na kapangyarihan. Si Jesus po ang naghahari sa langit at sa lupa. So church, hindi po tayo sinugo hoping Jesus can help. No. Tayo po ay sinugo niya knowing Jesus reigns. Siya po ay naghahari. Hanggang sa panahon ngayon. Now, soul winning is not pushing opinions. Ito po ay pagpapahayag ng katotohanan. Doon po sa Book of Philippians chapter 2, verses 9 to 11, it is written, Therefore, God elevated him, meaning si Jesus, to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ngayon, kung na kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan, sa makatwid, ang partial obedience ay rebellion at ang delayed obedience ay kasalanan. Ang pagsunod po kay Jesus ay pagsuko sa kanya pong pagkapanginoon. Point number 2, the central command. Ano yun? Make disciples. Again, sa Matthew chapter 28, this time sa verses 19 and 20, nakasulat po, Therefore, go and make disciples. Ang pangunahing verb po sa Great Commission ay hindi po yung go, kundi yung make disciples. Now, the Greek word para po sa salitang disciple ay sa Great Commission ay hindi po, ang Greek word po ay matheteusate, which means po learners, students or pupils, apprentices, followers.
Ang disipulo po ay hindi lamang isang convert, hindi lamang isang dumadalo sa church services. Hindi lamang po siya isang moral na tao. Ang disipulo po ng Panginoong Jesucristo ay isang Kristiyano na isinasayos ang kanyang buong buhay kay Jesus. Doon po sa Book of Luke chapter 9 verse 23, mababasa po natin, "Then he said to the crowd, if any one of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me." Ang disciple po ay hindi isang tao na alam ang lahat ng sagot sa mga katanungan, kundi isang tao po na natutunang magtanong sa ilalim po ng authority o kapangyarihan po ni Jesus. Ang gawain po sa church, now remember this, ay hindi po para magbilang ng mga dumadalo. Ang gawain po ng church ay magbilang ng mga buhay na nabago. Now ang tanong po, sino ang dinidisipulo mo intentionally? Ilang taon ka ng Christian? May dinidisciple ka na ba? O hanggang sa ngayon ay wala pa? Baka ikaw mismo ay hindi pa rin disciple. So, ano pang hinihintay mo? Magpa-disciple ka na. At sino ang ipinagpe-pray mo? Sino ang ini-encourage mo? Sino ang tinuturuan mo? Alam mo, napakaganda para sa isang church na meron po tayong dinidisciple. At kung hindi pa nga po tayo nakakaranas ma-disciple, then magpa-disciple na po tayo. Dito makikita kung ang isang mananampalataya at ang isang church for that matter ay healthy o lumalago. Third point, the scope of the mission. All nations. Sa Matthew 28:19a, therefore go and make disciples of all nations. All the nations. Now, yung mga salita pong all the nations ay galing po sa Greek word na ethne. Na ang ibig pong sabihin ay peoples, ethnic groups. So, dyan po galing yung salitang ethnic cultures. Okay? Ang gospel po ay hindi pang-Western lamang. Ito po ay hindi pang Jewish lamang. Hindi pang cultural lamang. Ito po ay gospel na pang global. Okay? Now, sa Revelation chapter 7 verse 9, nakasulat po dito, after this I saw a vast crowd, too great to count, from every nation and tribe and people and language, standing in front of the throne and before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm branches in their hands. Alam mo, naglalaho ang racism sa paanan po ng cross ni Jesus. Lumuluhod ang nationalism sa trono po ng ating Panginoong Hesus. So kapatid, kaibigan, ng global mission ay laging nagsisimula sa local obedience. Ang ibig po sabihin, ito po ay nagsisimula sa ating pamilya, kung ikaw ay estudyante sa iyong school, at kung ikaw naman ay empleyado sa iyong workplace. At syempre, kung ikaw ay negosyante, sa iyong place ng business. Now, point number 4, the method, baptizing and teaching obedience. Sa Matthew, again, chapter 28, verse 19, yung second part, hanggang sa verse 20. Ang nakasulat po, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Yan po ang bilin ni Jesus. Now, let us always remember po na yung baptism po, hindi po yan ang ating kaligtasan, kundi isa pong bold declaration ng atin pong pagsuko sa ating Panginoong Jesucristo at pagtanggap po sa Kanya bilang ating personal Lord and Savior. Doon po sa Book of Romans chapter 6 verse 4, it is written, "For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives." Now, hindi po sinabi ni Jesus na teach them to know. Ang sinabi po niya ay teach them to obey. So you see, obedience is the outward expression of an inward faith. Ang kaalaman po na walang pagsunod ay nagbubunga po ng pride o kapalaluan. Now, ang pagsunod naman po ng walang pag-ibig ay nagbubunga naman ng legalismo. So, Jesus calls us to be joyful, spirit-empowered obedience. Point number 5 po, the promise that sustains us. Ano yun?
Christ with us always. Sa Matthew 28:20, yung B, and be sure of this, ang sabi ni Jesus, I am with you always, even to the end of the age. Literally po, ang ibig niya sabihin, kasama niyo ako lahat ng araw, bawat sandali ng inyong buhay. At doon po sa Matthew chapter 1 verse 23b, nung ipapanganak na po si Jesus, ang sabi po ng angel, they will call him Emmanuel, which means God is with us. At syempre, doon po sa book of Hebrews chapter 13 verse 5b, I will never leave you or I will never fail you, I will never abandon you. Ang presence po ng Diyos ang isa sa mga greatest gift na may bibigay ng Diyos sa kanya pong mga hinirang. Okay? Hindi po tayo humahayong mag-isa. Tandaan po natin yan. Humahayo po tayo kasama ang resurrection power, kasama po yung Holy Spirit, at syempre ang kanyang unfailing presence. So kapatid kaibigan, following Jesus means going with Jesus. Hindi ka iniligtas ni Jesus para maupo lang. Huwag mo kakalimutan yan, ha? Hindi ka iniligtas ni Jesus para maupo lang. Every Sunday, iniligtas niya tayo para sumunod at humayo. Imaginein mo ang isang lifeboat na iniikutan ng isang lumulubog na barko. Tapos pinagtatalunan ang seating arrangements habang nalulunod na ang mga tao. Katulad po ito ng isang church na walang mission. Hindi po tayo in-invite ni Jesus sa isang religion, kundi sa isang relasyon. Hindi po tayo spectators, we are the sent out ones. Ambassadors po tayo ng hari. Doon po sa book of Romans chapter 10 verse 15, it is written, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. So, final words, kapatid, go in the authority of Christ. Go with the compassion of Christ. And go in the presence of Christ. Now, tayo po ay mag-pray na, mga kapatid.